Nag-iinit na usapan, umatikabong mga yan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello sa ating mga sawsawero at sawsawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan po ba kayo? Sa puti o sa pula? So, Ryan, ready na rin ba? Ikaw, John, ha? Anong balita? Handang-handa na rin kami, Chang! Sawa-sawa na! Saan tayo? Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at magkayan. Gusto mo bang mag-isaw-saw tara ng kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Sinong sisita mo? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Pag talikuran, harapin mo face to face. Magandang umaga po mga kapatid. Nako, Christmas is just around the corner na talaga. Kaya naman po, lahat ay talagang abala na sa kanilang pamimili at pagbabalot ng mga regalo. Kami rin po rito, magiging abala naman ngayon sa pagtalakay ng isa na namang makabuluhang kwento. Kaya samahan po ninyo kami na pag-usapan ang mga awat ang ating mga kababayan sa kanilang mga papuri sa pamamagitan po ng ating fan page sa Facebook. Ito po, galing naman kay Mary Napao. Face to Face is a very realistic show which gives real human interactions at napapawawa ko every time I'm watching everyday's episode. That is why I never switch channel till the break of dawn, and that really shows that TV5 is #1. Wow! Love watching Face to Face. At kahit daw ano ba yan, walang tulog, kailangan idilat ang mata niya, makapanood lang daw ng Face to Face. Good luck and keep up the good job. I salute TV5 for having Face to Face na programa. Maraming salamat po, sobrang na-appreciate ko yan. Ito, galing naman kay Ryan Sahot. Isang science teacher po ako at hanggang dito po sa Arizona, napapanood po naming mag-asawa ang inyong programa. Makabuluhan po, lalo na sa araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. More power po sa inyo, lalo na sa iyo, Miss Ami. Salamat kay Hans at sa Trio Tagpayo at sa lahat po ng bumubuungan ng programang ito. At sana po, mas marami pa po kayong masolusyonang problema at makapagbigay po kayo ng aral ng buhay sa ating mga kababayan na kasalukuyan pong nasa sadlak sa mga maling kaugalian. Mabuhay po kayo. Muli, maraming salamat sa ating mga kapatid, sa lahat ng mga sawsawero at sawsawera worldwide. Ako pa rin po, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Face to face. At eto na ang ninong at ninang ng mga sawsawero. Of course, walang iba kundi ang punong-puno ng Christmas spirit dahil nako, may love life kaya siya ngayong Kapaskuhan? Tanungin nga natin, AOA Ami Hands on Air, Hans Mortel. Thank you, Chang! Tanong ka ng tanong sa love life, wala nga ako nun. Career. At saka, importante kasi na pagtuunan natin talaga ng atensyon itong ating programa. Kaya deadman na muna ako sa love life. Kasi talaga naman pong ang punto namin dito ay makatulong. Kaya yung ibang bagay muna ay isasantabi namin. Pareho po nung tatlo kong ipapakilala. Abay, alam niyo po ba, itong mga to, kahit nag-aano ka busy, ay naghahanap po talaga ng oras para kami ay masamahan dito. Kaya naman mahal na mahal talaga namin ang tatlong to. Wala pong iba, kundi ang Trio Tagapayo.
pakiramdam ko nga itong tatlong to medyo nakakaligtaan na rin ang love life. Siyang gawa nga ng gusto talaga nilang masolusyonan ang mga problema ng ating mga kapatid na dumudulog sa ating programa. Unahin ko na po ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office of the Philippines. Wala pong iba kundi si Chief Public Attorney Persina Rowena Acosta. Ay, ito talaga, walang love life. Kasi po, ang kanyang sarili ay ipinangako niya na sa pagsiservisyo sa Panginoon. At yun ang talagang tinututukan niyang love life. Yung love life niya, tayo. Kasi tayo, ang itinuturing niyang kanyang mga flock, ika nga. At siya ang ating shepherd. Wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Eto nga, Chang, natanong ko na minsan, ikaw ba ay may panahon pa para sa iyong role bilang isang misis? Ang maganda naman niyang sagot ay, oo, talaga daw naghanap siya din ng oras para doon. Kasi nga, busy-busy rin. Ang ating pong resident psychologist and family counselor, Dr. Camille Garcia. Ayan po, tatlong patunay na kahit gaano ka ka-busy, kaya mong budgetin ang oras mo para sa mga bagay na dapat mong pagtuunan ng iyong pansin at iyong mga responsibilidad. Sana kayo sa inyong mga tahanan, ganyan din ha. Ito pa ang isa, ang galing din mag-budget ng oras. Chang Ami Perez! Maraming salamat, kapatid na Hans. Isang nagmamalasakit po na kapitbahay, tutol sa mali at malupit na paraan di umano ng pagdidisiplina ng isang ina sa kanyang mga anak. Ginugulpi raw ito kasi ang mga bata. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Hindi na niya matiis ang pang-aabuso ni Michelle sa mga bata. Pagka dumadaan ako, lagi siyang bumubulyaw sa mga anak niya. Minumura, sinasaktan, sinasampal. Siyempre naawa ako kasi yung bata, makikita mo talaga na nagmamakawa siya. Parang naghihintay siya na may kumuha sa kanya. Nung araw na yon, sinampal niya yung bata. Tapos pinataw niya nung kawayan na hawak niya. Sa awa ko, pinakuha ko dun sa anak ko yung anak niya. Dinala ko sa kapitbahay. Tapos sa kapitbahay, sinamahan ako sa DSWD. Kung ako lang ang masusunod, dapat pakulong siya. Totoo na minumura ko yung mga anak ko kasi naaburrido ako. At tingin ko tama naman pagdidisiplina ko sa mga anak ko kasi para sa kanila din naman yun eh. Masarap din para sa akin dahil siyempre yung mga anak ko nakikita ko, nasaktan ko sila. Imbis na kami dalawang mag-asawa nag-aaway, hindi. Nababaling ko sa mga anak ko yung galit ko. Huwag kang magbabanta sa akin dahil hindi kita uurungan. Di mo ba alam sa sobrang pakikialam mo sa amin, muntika na ako makulong. Paano yung mga anak ko? 5 yon. Dapat nga bang hayaan na lang si Michelle sa paraan ng pagdidisiplina niya sa sarili niyang mga anak? Yan ang talakang inyong masasaksihan. Dito lamang po sa Face to Face. Mga ka-face-to-face, tawagin na po natin ang kapitbahay na hindi matiis ang nakikitang malupit at maling paraan di umano ng isang ina sa pagdidisiplina sa kanyang mga anak. Narito po si Esther Santos. Pasok!